kinakain na paborito ko. Magandang araw po mga kababayan. Yan, nakikita po ninyo, di ba? Very appetizing, pampagana po. Gagawa po tayo ngayon ng pangkabuhayan, pang business, pang bahay din. Ito po ay siguradong ligtas, malinis at magtatagal po ng maraming buwan. Gagawa po tayo ng burong, mustasa, sibuyas. At syempre gawin natin medyo spicy na may sili. Tara! Samahan po ninyo at umpisa na po natin ang proseso. Ayan. Meron po ako ditong mustasa na nabili. Malaki po. Ito po isang uri ng mustasa. Kahit ano pong mustasa. Napakalaki. Hugasan po muna natin mabuti ito. Siyempre, kung binili nyo sa supermarket o sa palengke, siyempre hindi nyo alam kung may spray o wala. Kung naman sarili nyo tanim, mas maganda. Eh di, wow, masipag kayo. Sabi, di, mas maganda po may sariling tanim, di ba? Ito po yung isa sa pinakamadaling buhayin. Lalo na pag nalalapit na tag-ulan. Pag tanim-tanim po kayo nito. Gagawin ko po, pag-ihiwa-hiwalayin ko itong mga dahon para mahugasan po natin ng maayos. Ito pong lababo ko po na to, for cooking lang po ito, hindi po ako dito nagsisipilyo or whatsoever. Ito pa ginagamit na sa pagluluto. Aasinan ko po muna. Kailangan po spread po ninyo. Kasi ang mustasa po, meron po yan na lasa na matapang na dapat nating tanggalin. Na ayaw ng iba, medyo may pait, diba? So magre-release po yan ng liquid. O lalabas po yan ng katas. Pag nasinan po natin, i-rest lang po natin ng para po sa akin na para hindi matanggal po yung konting lutong. 10 to 15 minutes lang po magre-release na po yan ng katas. Ayan, 15 minutes. So ang gagawin naman po natin ngayon, pipigayin natin. Makunat na po yan. Kasi meron pong, alam nyo po minsan ang mustasa medyo may kate sa dila pag kinain. Kaya yung proseso po nito, talagang kailangan ganito. Pagkapiga po natin, pwede na tayong pakipaghuntahan. Hindi. Hindi. I-rest pa po ito natin ng another 15 minutes. Ito po yung ginagawa ng nanay ko. Pag nagbuburo nito. Eh, bihira lang po kasi makabili nito nung araw eh. Kapitbahay namin, namimiss ko tuloy si Ka Andy. Yung nagturo po sa akin na sa pagtatanim, yung pumanaw po. Pinipitik po namin sa yung tanim. Nakakamiss po yun, napakabait. Alam niya naman po, hinaharbat po na. Palilipat po kami. I-rest po natin ng mga 15 minutes. Habang hinihintay po natin yung mustasa, meron po ako ditong binalatang shallot. Bakit nga po tinatawag na shallot? Ang shallot po, ito po yung sibuyas na pag tinanim po ninyo, dumarami. Nagpupusit-pusit sa gilid. Kasi yung onion, single lang po yung paisa-isa. O, yun po yun. Siyempre, tawag sa atin ito sa Katagalugin sa amin, sa Katagalugan, sibuyas Tagalog. O native. Ito, i-rest ko lang po ito ng 15 minutes. Para matanggal po yung dagta kasi ang sibuyas po, pag may dagta at binuro po ninyo, diniretso nyo, binalatan nyo, diniretso po ninyo, magre-release po yung dagta, nagkikreate po yung ng mold. Ayan! Okay na po. So, hugasan na po natin. Ilalagay ko na po ito sa stainless steel.
Kailangan po stainless steel po gagamitin po ninyo ha. Huwag po plastic. Kasi pag plastic at may mamanti-mantika at naglagay kayo ng suka, tatanggalin po yung mantika at sasama sa buro po ninyo. Masisira po yung buro ninyo. Saka yung mga residue. Kapag ginugasan po natin, pipigain po natin. Pagkapiga po natin, another hugas uli. Ibabad lang po natin para yung alat matanggal. Huwag naman po kasi masyadong maalat kasi pag maalat di po masarap. Dahil kumapit na po yung asin sa ating mustasa. Babad po muna. Kailangan po talaga nakalubog. Ano lang po yan, mga 5 minutes lang o 5 to 10 minutes ibababad. Hinusto ko na po ng 10 minutes yung pagbabad. Ang gagawin po natin ngayon, sasalain na natin. So, ganun pa rin po ang proseso. Pipigayin po ninyo. Pipigayin po ninyong mabuti para matanggal yung extra liquid. Kailangan po talaga pag magpa-preserve po kayo, maayos. Ito, paborito ko po ito yung pinakagitna. Ako, pag na-preserve po yung crunchy, napakasarap. Patutuluin ko lang po ito. Hugasan na rin po natin ang ating sibuyas. At isasama ko na po dito sa pinatutulo. Gusto ko po sa sibuyas buo. Masarap po ito. Naturo ko naman po sa inyo yung pagbuburo po ng sibuyas, diba? Napakasarap. Kailan po nating tulong-tulo. Huwag na po yung tupatutuyin po ninyo. Wala nang halos basang tignan o tubig. Sa ating po stainless steel na mixing bowl, meron po ako ng 4 cups, around 4 cups po ng tubig. Ito po yung pinakuluan ko at pinalamig. Kailangan po talaga itong gamitin po ninyo. Ito po yung recommendation ko po. Lalagay po tayo ng suka. Suka pong gagamitin. Depende po sa inyo kung gusto niyo pong distilled na vinegar o yung nabibili po sa palengke. Ang ginagamit po talaga ng nanay ko pag nagbuburo po, yung sukang sasa. Ito po yung ginagamit niya, manamis-lamis. Yan, okay na po muna yan. Lalagay po ako ng asin. Paminta. Asukal. Hindi naman po kinakailangan matamis. Gusto ko po kasi nag-aagaw po yung tamis, asin, saka alat. At pag-haluin po ninyo, huwag po kayong gagamit ng wooden spoon o plastic. Dapat stainless steel po. Huwag po kayong gagamit ng aluminum ha. Tignan po natin matunaw yung ating asin saka asukal. Ayan, tikman po natin. Yung pantikim po ninyo, separate, wag po dito. Ayun. Konting asukal na lang. Okay na po sa akin yung asin. Ayan. Sa paglalagay po, gamit po kayo ng tong o kaya itong pinanghalo ninyo. Huwag nyo na pong kamayin para maiwasan na natin yung mga bacteria. Kaya muna natin itong mga mustasa. Mas madali kung gagamit kayo ng tong. At lagyan na rin po natin ng sibuyas. Gagawin po natin ngayon, i-press po natin. Kailangan po lumubog sa suka. At sunod na po natin ng sili.
Optional naman po kung lalagyan mo po ng sili o hindi. Siyempre gusto ko po may konting, hindi naman po masyadong maanghang to kasi hindi naman po natin pipigayin yung sili. Para pag kumain tayo kung gusto natin ng sili, bibigay din po ito ng konting anghang kasi tinanggal ko yung tangkay ng sili. Abog lang natin ng maayos. Pwede nyo naman po diretso sa garapon. Bakit po ganito ginawa ko? Kasi gusto ko po, ito po kasi nagre-release po ng bula. Ito po muna ginagawa ko. Pag nalubog na po natin ganyan, maglalagay po ako ng pinggan sa ibabaw, pang press. Yung kasya lang po sa ano ba? Ay mali, excuse me. Ito to, pang press. Yan, pang press. Ayan, nilagyan ko rin po ng cling wrap sa ibabaw. Pag gagawa po kayo nito, wag mo muna kayong makikipaghuntahan, ha? Kasi kailangan po talaga dito sila. Pag natalasigan ng laway ng mga kahuntahan ninyo o ka-chokarat ninyo, wala na, puro bacteria na yan. Puro permission na, puro bacteria na binibigay sa pamumuhay nyo, pati yung ginagawa nyo. So, meron po cling wrap at isisil po natin ng pinggan para yung hangin hindi po lumabas. Yan. Okay na po. Overnight lang po ito bago ko ilipat sa jug kasi gusto po malinis na malinis at clear na clear. Ito ilalagay ko lang po sa room temperature. Pwede nyo rin pong ilagay ito sa malamig na lugar. Pwede nyo pong ilagay sa ref. Ako po naman dito kasi sa Finland, sa loob ng bahay po, okay lang po medyo chill. So okay lang iwan ko dito sa labas. Sa Pilipinas, syempre, pwede nyo pong ilagay sa room temperature pero wag pong naaarawan na. Wag pong naaarawan. Wag nyo pong itabi sa bintana sa kusina ninyo. Kailangan po yung nalilimliman. Ayan po, tingnan na po natin yung ating binurong mustasa. Hinayaan ko po mga 2 days para mas masarap. Amoy maasim na siya. Bango. Bango. Perfect na perfect po. Yung asim saka yung tamis saka yung anghang biglang sumingaw. Ayan po natin. Gagamit po kayo lagi ng stainless steel. Huwag po kamay. Kasi yung kamay nyo kung saan siyempre ang ganda po ng resulta, di ba? Ganyan po talaga dapat ng resulta. Clear. Nakita po ninyo. Clear, wala pong bula. Ibig sabihin, malinis na malinis po yung pagkakagawa natin. Diba? Sa linis ng konsensya ko. Mabuhay yan! Maraming salamat po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo na way safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-usap, salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa araw po na to. At ito po, kasama-sama na naman po kami. Naway ligtas po ang lahat. At yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay, magkaroon po ng peace of mind, ligtas, at makuwi po ng maayos, makuwi po sa kanilang mga pamilya. Ano po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang sa akin. Kung ano po tayo, meron po ko ditong chicharon. Masarap po itong mustasa. Ayaw pong magsalita. Nakaroon kasi baka tumalsik ang laway ko doon. Laway kasi natin may enzyme na nakakalason. Nakakahilo pag naamoy. Hindi. Hindi. Baka ibang preservation ang mangyari dito. Kunin ko po itong tangkay. Ito pagbarito ko dito. Tapos kuha rin po tayong sibuyas. 2 days po ito. Nakababad. So, ang tinatagal po nito, depende po kung gaano kayo katakaw. Sorry. Masarap po ito sa tinapa, sa mga prito. Ako po kasi pinapapako po talaga yung ganti. Ano po, matagal po ito mga, para sa akin, ang tinatagal po nito, kung mas marami asin sa kasuka, umaabot po yan ng 6 months. Iba nga po yun, naabot ng taon eh. Pero sa prosesong ginawa ko, mas matagal po yung aabutin po yan.
Tandaan po ninyo ha, huwag po kayong gagamit ng mga gripo na mga distilled whatsoever na mineral. Para po sa akin, maganda po talaga pinakulo sa pinalamig for safety, pickling, or preservation. Muna natin itong tangkay na paborito. Sip-sip na sip-sip po niya yung asim. Ang konting tamis sa kaalat. Napakasarap. Sarap nito sa tinapa. Paborito ko po ito sa tinapa sa pritong galunggong. Kung may inihaw kayo, inihaw na isda, o karne, pagkakain kayo ni noodle soup, mga noodles, o kahit na may mamantika, ito po masarap na side dish. Tila rin po ninyo, tanda rin po ninyo ng maninipis. Napakasarap. At itong sibuyas. Nani ko po laging ginagawa po ito. Maliit kami. Burong sibuyas. Napakasarap din po nito. Wala na siya nung matapang na parang lalabas sa ilong. Parang kumakain yung wasabi. Then, yung pag kinain ni sibuyas, lalabas sa ilong kalabo. Marami itong manamis-namis, maasim. Konti lang alat. Sarap. Ang dami po sa nabili kong mustasa. Hindi po siya magayot. O yung fibery. O hindi woody. Crunchy talaga. Pag may mga kainan kayo po, masarap din po itong pang side dish. Like tira rin po na yun ang pinang-pino. Kung try nyo po sa mga karinderya, kung may restaurant po kayo, ano nyo, nababalanse yung lasa kung kakain kayo ng mga matataba, prito, nakakaumay. Ito, mababalanse po yung lasa. Saka good appetizer. Sa ibang Asian countries, alam nila kung paano gamitin dito sa ibang putahe. Minsan meron silang mga stir-fried, nahalo din po yan. Pero kasi tayo nasanay na ganyan lagi ba? Marami pong tawag dito, pwede yung tawag ito atsarang labanos, murong labanos, siyempre yung pickled or preserved. Meron po ditong yogurt. Hindi, kala kasi maanghang. So yung sili, kagandahan, buong-buo siya. Hindi siya, may konting anghang, may konting hint, may konting sipa, may konting kurot ng sili. May konting kurot na iniiwan ka, na matatandaan mo. Hindi makakalimutan na ganun ang ginawa sa'yo. Saan ba tayo? Yogurt po ako dito. Hindi po yogurt drink to, yung yogurt cream. Masarap. Kasi dati gumawa po ako niyan. Hinaluan ko pala medyo durog na sili. Ngayon hindi. Mas maganda po itong bukas. Kung gusto nyo kumain ng maanghang, separate nyo na lang yung sili. Ilalagay ko na po ito sa mga jars. Ilalagay po sa ref for long shelf life.
At ito po, pwede nyo po syempre ilagay sa labas. Wag lang po nakabilad sa araw. Lalagay ko rin po ito sa labas. At siguro rin po, doon po ninyo ilalim po nito. Kundi metal or babasagin yung ilalim pinaglalay dyan. Yung mga pasimano. O yung kahoy na walang pintura. Ayun po yun. Kasi pag nag-leak po yan na may vinegar at salt, yung may pinturang bahagi po na yun, magfe-fade po yun. Babakbak. Napakasarap. Salamat. So, pag may mga mukbang po tayo, expect nyo na po na meron po akong gato. Tatantalin ko ng pinong-pino. Bago tayo matapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po na naman sa biyaya binigay po sa amin sa mga karunungan na ang bawat isa po magbahagi po ng mga kalaman. Sinasabi nga po na sa karanasan, sa pagtatanong doon po kami natututo. Pero sa kapwa din po namin na meron pong mga kalaman na nagbabahagi po, Panginoon. Sa mga kasagutan o voluntaryong pagbabahagi po, Panginoon. Kaya po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po? Sa mga iba pa po yung SCP, pakibisita lang po ang pinila ang Lakbay Channel. Pakibrowse lang po yung ilalim. Meron po ng mga for business and Pinoy recipes. Diba? Maraming salamat na po sa inyo oras na inilaan sa Pinilang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes. Yun. Excuse mo. Positive vibes, good vibes. God bless nga po lagi mga araw. Laban lang.